kung sakasakali po, sino po sa estado ang merong personality to approach the court and to request to extradite ito pong akusado na si Kibuloy? Sino po? DFA? Sino po? Ipaliwanag ko yung proseso, Manong Ted. Mm. Una pong gagawin ng Amerika at ginawa na nila sa pagkakataong ito ay mag-submit ng request for Mm. extradition. Ito Mm. po ay dadaan sa DFA or yung tinatawag nating Department of Foreign Affairs. Mm. So ngayon, pagkatapos na makita ng DFA kung ito ay ayon sa mga na satisfy niya yung mga requirements para sa request for extradition, ito ay ipapadala niya sa Department of Justice. Kasi ang Department of Justice ang tatayo bilang yung magre-request on Mm. behalf doon sa Amerika para dito sa extradition request. At yan po ay idadaan pa rin ng judge sa proper hearing? Opo, dadaan po ito. Para po maunawaan natin ng mas Mm. mabuti, Mm. nung nakaraang taon, 2025, naglabas po ang Korte Suprema ng tinatawag na rules on extradition, extradition proceedings Mhm. para po mas maging maayos ang mga request for extradition. So ayon po dyan sa nilabas na rules ng Korte Suprema, kailangan sundan na ito yung mga requirements, Steps. ito yung mga kailangan attachment, ito yung mga dapat nakasaad sa extradition proceedings. Nakasaad din dito sa mga rules na to, pwede ba ang bail, pwede ba ang appeal. So nakasaad po dito lahat yung proseso. Okay, so meron po doong requirements at kung ano po yung step by step na dapat gawin ng estado, in this case nga po, kung gustuhin po ng estado ng Philippine government through DOJ na from DFA. At yun nga, ang kinakailangan munang magpatawag ng hearing dito yung judge para bigyan ng pagkakataon yung kampo ni Kibuloy to respond. Opo, bibigyan po sila ng pagkakataong sumagot at maghain ng kanilang posisyon. Okay. At didesisyonan ng Korte Suprema ng court Ng Pasig rather, RTC in this case. Opo. Kapag ho ganyan, ma'am, na susunod ito ho lamang academic discussion, kung susunod po ang DOJ sa lahat ng panuntunan and then mag-oppose po itong kampo ni Kibuloy at pagkatapos po magdesisyon pabor sa estado yung judge, papanik na naman to ng Supreme Court. Pwede yung gawin na naman po yun o dapat hindi na? Okay. Ayon doon sa tinatawag na rules on extradition proceedings, pagka nagkaroon na ng judgment or ng desisyon yung RTC, ang mangyayari po, may pagkakataong mag-appeal po yung kampo ni Pastor Kibuloy sa Court of Appeals. So, pero nakasaad din po na within 90 days po, kailangan desisyon na ng Court of Appeals yung apela ng partido ni Pastor Kibuloy po. Maximum of 90 days, no? Maximum Opo. of 90 days. Ngayon, kapag po hindi pabor na naman kay Kibuloy yung desisyon ng CA, ano ho ang sabi ng Supreme Court guidelines dito? Wala na ho, yun ang hangganan o hanggang sa kanila? Ayon sa rules doon ng hangganan, ngunit hindi po natin alam, Opo, depende opo. sa estratehiya ng abogado ni Pastor Kibuloy kung meron silang mailalabas or magiging basihan para iakyat pa to sa Korte Suprema. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.